Na tayo po ay nagkasama-sama. Salamat po sa Panginoon na muli ay nandito po sa inyong harapan upang po mag-aral muli ng salita ng Panginoon at hanapin ang kanyang kalooban po sa atin. So, marami sa inyo ay natatawa sa sitwasyon na meron po tayo ngayon dahil ako po, nung nalaman ko din po ako pala po ang magta-topic nito ay ako'y natawa din. Lalo dun sa mga nakakakilala. Ay ako'y natawa din at the same time ay pinagpray talaga sa Panginoon. So ako naman po ay every time po naharap po sa inyo dito ay ito pong mga pinipreach ko po talaga ay personally nakikita ko po na ito yung kinakailangan ko. At yun po ay nakakatuwa sa Panginoon kasi yun naman po ang panalangin ko sa Kanya, yung patuloy po na yung knowledge, wisdom, and understanding, na nanggagaling para po lalo talaga lumago, patuloy sa Panginoon, sa pananampalataya at sa pagsunod po sa Kanyang kalooban, At ngayon po, last time po, ako din po ang nagbukas, ng topic about naman po sa prayer. At ngayon naman po, ako ulit ang magbubukas ng topic naman po about sa family. At ang una po natin na naging topic ay ang tamang panliligaw. So last time, ang nag-discuss po nito last year ay si Kuya Raynin. At sa nakakaalam po ng lahat ay nakita din po natin yung kung bakit parang bagay sa kanya yung topic na ito. Kasi parang kinakailangan niyang ng courage. So ako naman po yung kabaliktaran, ng Kuya Raynin. So parang siya yung kulang ng courage. Ako naman po ay napasobra sa courage, Pero hindi naman po kasi wala pa naman po ako literal na nililigawan or trinay na ligawan. Pero alam naman po natin yung pong ito na yun. may nag-react dun sa likod. So anyway, nakakatawa lang po sa Panginoon na dinadala niya po talaga ako sa pagkatuto sa Kanya. At siya po isa sa pinagpapasalamat sa Panginoon. At isa po sa maganda po talaga po dito ay yung topic po natin, ay about po sa right courtship at kinuha po natin ang text na ito sa Genesis 24. At tayo po magsitayo muna bago pa po at atin munang basahin po. So, basahin lang po natin. Kasi buong chapter din po halos ang ating pong pag-uusapan dito. Pero basahin lang po natin yung pong verse 3 and 4. Sige, dahil ito po yung parang pinaka-main na point. Sabi po dyan, "And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites, among whom I dwell." Verse 4, "But thou shalt go unto my country and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac." So tayo po muna mag-pray, tayo manalangin. Panginoon sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong karunungan. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. Sa Holy Spirit, Panginoon. Kaya nawa, tulungan nyo kami patuloy, samahan nyo kami, Panginoon, sa pag-aaral nito, higit po sa akin. Alam ko po na marami po ako natutunan sa pag-aaral nito. At kayo po patuloy ay yung aking pong nalaman, aking pong ipinakita nyo po, Panginoon, sa akin, sa inyong salita, ay nawa po ay sabi ko po sa kanila, ma-share ko po sa kanila, maihayag ko po sa kanila ng naaayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Nawa kayo pong sumama sa amin na ito. Turuan, Panginoon, ang bawat isa. Papatuloy po sa pagpapalago, Panginoon, lalo sa pananampalataya. Patawad muli sa mga pagkukulang, pagkakasala, sa inyo pong papurit pasalamat. Ito pong samot dalangin sa dakila pong pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and Amen. So, ang Genesis po ay Genesis chapter 24, alam na natin ang context po nito. So, ari po ay lagi natin nadadaanan at panigurado naman po ay nabasa na natin ang Genesis 24 kasi kalaghati po ng taon. So, ang hirap naman po na nandito pa rin tayo sa Genesis. Depende na lang kung nasan kayong tayo. Pero, kung kasi saan kayo nagsimula. Pero, makikita po natin, alam na natin yung context dito at ang context po nito ay yung time na si Abraham po ay inusap niya, ang kanyang ang alipin para po ihanap si Isaac, ng kanyang magiging asawa. At
nakita po natin kung paano pong kumilos, ano po ang Panginoon dito. At kung inyo pong malalaman, ang Genesis 24 po ang pinakamahabang chapter po dito po sa Bible. At na-record po dito kung paano pong hinanap, ano po yung mapapangasawa ni Isaac. And then, alam na natin kung ano nangyari. The servant prayed, nakita niya yung si Rebecca. So, pinagpaalam, binigyan ng mga handog. So, yan po ay events na matagal na naman nating alam. Ano po, sa naging preaching po ni Brother Rainin last year. And then, naulit po ito dun naman sa Abraham's servant's prayer. Ano po, dun po sa last topic. At nakita natin yung pagkilos po ng Panginoon sa ganitong bagay. So, ako naman po ay tinake ko po yun na ibahin po ng konti ang ating pong aanihin dito. Pero nasa same context pa rin tayo. At the same time, nandun pa rin po tayo sa topic ng right courtship. So, ang akin pong inano kasi dito, ang Genesis 24 po is not merely a love story. It is a story of God's guidance, faithful character, and Christ-centered relationship. Every major character models qualities that should shape biblical courtship. So, makikita po natin, ang kukunin po natin dito ay yung mga character. Yung mga main character po dito sa chapter na ito. At kukunin natin yung mga naging ugali nila, yung mga prinsipyo nila, yung mga nakita natin ng mga ugali nila na pwede natin nagawing model, para po talaga ma-shape po yung biblical courtship po at yung tamang paliligaw na nakaayon po sa ating salita ng Panginoon. So, instead po, tinignan natin yung mga events, pero tayo po ay aralin natin. Ano yung matututunan natin sa mga tao na ginamit ng Diyos, dito po sa chapter na ito, na nagde-demonstrate po ng mga prinsipyo, na talaga pong makikita natin para po ma-shape po talaga at makita natin yung pong tama na panliligaw na nakaayon sa salita ng Panginoon. So magsimula na po tayo. Unahin po natin ay si Abraham. May 4 po dyan. Na kinuha po na character dito. Si Abraham, yung servant, si Rebecca, at saka po si Isaac. So unahin natin si Abraham. Abraham, a character, anong makikita natin sa kanya po dito, na nakita ko po, na ipanakita po sa akin, ay yung pong character of a conviction. The character of conviction. So makikita po natin sa Genesis 24, verse 1 to 4, makikita po natin dito, and Abraham was old and well stricken in age. So siya ay lipas na, matanda ng panahon, pinagpala ng Panginoon si Abraham sa lahat ng mga bagay. Verse 2, at sinabi ni Abraham sa kanyang alilang katiwala sa pinakamatanda sa kanyang bahay, na namamahala ng lahat ng kanyang tinatangkilik, lahat ng kanyang ipinamamanhi ko sa iyo na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita. And then makikita natin dito yung pong sumpaan na nangyari dito po sa kay Abraham at kay dun sa servant. At ikaw ay aking pasusumpain alang-alang sa Panginoon, sa Diyos ng langit at sa Diyos ng lupa, na hindi pangangasawahin ang aking anak sa mga anak ng mga Kananeyo na siyang aking pinakikitahanan, kundi ikaw ay paparoon sa aking lupain at sa aking kamag-anakan at papag-asawahin mo roon ang aking anak na si Isaac. So makikita po natin dito yung conviction po ni Abraham. Kasi ganito po Abraham refused, ayaw ni Abraham, na si Isaac ay mapangasawa niya yung mga Kananeyo. Yung mga babae doon sa Kananeyo. Bakit? Alam naman po natin kung ano meron sa mga Canaanites. They are the pagan worshippers. At yung yung standard po, ayaw ni Abraham na maipangasawa na si Isaac sa word standard. Ayaw ni Abraham na si Isaac, na kanyang anak, ay maipush, maimarry, na maipakasal sa mga tao sa mundo. Makikita po natin dito yung conviction, yung prinsipyo po ni Abraham, na makikita na natin na prioritize ni Abraham ang covenant ng Panginoon. Kesa sa kultura at convenience na nakikita natin
sa ngayon. Ano po, yun po yung mga problema sa atin eh. Ano po, ngayon po sa panahon natin, ang babaw ng tingin natin, ano po, sa mga prinsipyo na ito, na iniisip po natin na okay lang na ipangasawa tayo ng mga Kristiyano, na mapangasawa ay mga unbeliever. Bakit? Nakikita po natin yan dito. Hindi na po natin yan itatanggi. Ano po? Nagkakaroon ng ligawan between the believer and unbeliever. Pero itong si Abraham, ayaw niya na mangyari yon sa kanyang anak. He uphold his principle. He stand firm on the conviction na ibinigay sa kanya ng Panginoon. At yan po ang problema sa modern Christianity. Na ano po? Na okay lamang na maipangasawa ang inyong mga anak, kayo mismo, ano po, ng mga kabataan, na kayo ay magpaligaw at manligaw ng mga unbeliever. Nasaan ang prinsipyo ng Panginoon? Nasaan yung covenant ng Panginoon? Nasaan ang Panginoon dun? Itong si Abraham, hindi niya hinayaan. Yun yung character na makikita natin dito. At dapat yun yung character na meron tayo. Bilang tayo yung mga iniligtas ng Panginoon, bilang tayo inihiwalay ng Panginoon sa mundo, dapat hindi mo na pupursue yung mga ganong mga tao. Ito yung problema sa atin eh. Ang ganda nga po, napakaganda po ng preaching nung last Sunday. Natuwa po ba kayo? Ako hanggang ngayon, ko pa siya. Actually, dun talaga nagsimula na open yung about sa family. At sabi ko, ang ganda naman ng magandang pasok, about sa family. Talaga, yung nangyari po nung kay Brother Angel. At nakakatuwa po. At malaking dakok po yun sa atin. Lalo po higit sa mga magulang na naandito na may mga anak na mga Kristiyano na pababayaan natin ang ating mga anak, ang inyo palang mga anak, wala pa akong anak, ang inyong mga anak, saan? Sa mundo. Si Abraham, hindi niya pinayagan ng kanyang anak. Bakit kayo pinapayagan niyo ang inyong anak na magpaligaw, na maligawan ng mga unbeliever? At kayong mga kabataan, bakit hinahayaan ninyo? Bakit wala ba kayong prinsipyo sa buhay? Nasaan yung prinsipyo na binigay ng Panginoon sa atin? Makikita naman natin sa Bible, ito po ang problema sa atin kung bakit natin nahahayaan yan. Kasi hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, hindi na tayo nakikinig sa mga preaching dito. Bakit? Ay, okay lang naman yun. Yun ang iniisip natin. Akala natin wala tayong makukuha. Hindi tayo marunong makinig. At hindi lang yan sa mga kabataan, pati sa mga matatanda. Ang problema nga dito, alam naman natin, may mga magulang na Kristiyano, pero mas hinayaan pa nila ang kanilang mga anak na mga Kristiyano din. Tapos sasabihin natin, iligtas tayo ng Panginoon. Sasabihin natin, kilala ko naman din si Kristo, pero hinahayaan natin na yung ating buhay, yung buhay ng ating mga pamilya, yung buhay ng ating mga anak, na mapariwara sa mundo. At yan ay hindi ginusto ni Abraham sa kanyang anak. Bakit gugustuhin mo sa iyong anak yan? Bakit gugustuhin mo sa ating buhay yan? He did not concern, Abraham did not concern Isaac feeling alone. Hindi dahil, sige, dahil mahal mo yan, sige, okay lang. Ay sige, dahil mabubuhay ka dyan, sige, okay lang. Ay sige, okay, pogi yan, sige, okay lang. Ganun ba? No. Abraham pursue not the feeling of Isaac, but the holiness of Isaac. Ayaw niya na haluan ng dumi si Isaac. Bakit tayo sa ating sarili ginagawa natin yun? Nasaan yung conviction natin na sinasabi natin na ang Diyos ang ating Panginoon? We are called to be holy. Hey, kasi simula pa lang po natin.
Kasi nakakatakot eh. Ito yung problema kasi natin. Tunay lang po. Ang dami ng kabataan na nasaan? Either nanliligaw ng unbeliever or nililigawan na. Minsan nga hindi na nililigawan. Ito nga ang problema din eh. Wala na ligaw-ligaw. Ang bira. Diga, yun ang malupit ngayon. Wala nang ligaw-ligaw. He did not pursue the feelings, but the purpose and the will of God. Yun yung conviction, yun yung prinsipyo. Yung prinsipyo na ayaw ni Abraham na si Isaac ay mahaluan ng karumihan ng mga Kananeo. Kasi bakit? He understand that marriage would influence the covenant of God that Isaac will establish with his family. Imagine mo, ikaw Kristiyano, tapos yung asawa mo, magiging asawa mo, unbeliever. Ano ang may establish sa family mo? It is the covenant of God. It is the will of God. Ang Panginoon ba may tatayo sa ganyan? Hindi. Alam niya kasi, alam ni Abraham na kapag nakapangasawa si Isaac ng mga pagan worshiper, kasi may pangako alam ni Abraham yung pangako ng Diyos na sa kanyang lahi, diyan talaga itatayo yung covenant ng Panginoon. At gusto ni Abraham na ma-fulfill yung wish na yon, yung ma-fulfill yung pangako na yon ng Panginoon. Kaya ayaw niya na marumihan ang kanyang anak sa mga pagan worshiper. Ang gusto ni Abraham, makita niya, makilala niya, i-uphold niya yung pangako ng Panginoon. Ganyan ba ginagawa natin sa ating buhay? Ganun ba ang ginagawa natin sa ating mga anak, sa ating pamilya? Alam niyo po, sa totoo lang, ako po yung natutuwa sa may mga family po dito. Kasi hindi ko naman po naranasan yun. Wala naman po, ituturo sa akin ng magulang ko about sa pagpapalago, sa pagkakilala sa Panginoon. Kayo, alam nyo. Kaya nyong ituro. Pero bakit hindi natin magawa? Tsaka gawin yung yung mga kabataan dito. Maging ehemplo tayo. Maging ehemplo kayo bilang kayo matatanda. Alam nyo naman diga? Mas may experience naman po tayo, di ba po? So tulungan nyo po kami. Kasi hindi pa rin naman namin alam. Anong titingnan namin? Kaya nga, minsan bakit parang okay lang naman? Nakikita nila kasing okay lang. Bakit? Ay nakikita doon pa sa mga matatanda at nagsasabing matagal na dito sa simbahan. Anong ituturo natin sa mga bago? Na okay lang yun? Anong tuturo natin sa mga bata dito? Turo kami ng turo na bawal, pero kayo na mga matatanda, anong ginagawa nyo? Masakit po. Salamat sa Panginoon. Kasi tunay naman po. Kasi ano nga naman titingnan namin? Sino man ang titingnan na yung ehemplo dito? Kami-kami na lang din. Di pare-parehas na tayo din Bagaman nandito yung salita ng Panginoon, turuan nyo kami. Turuan nyo po kami sa pamamagitan din ng salita ng Panginoon. Ano po? Alam niya na may influensyahan kayo. Huwag nyo sasabihin kayong makaka-influensya. Uy, marami na tayo narinig na ganyan. Marami na tayo nakitang ganyan. Nasasabihin natin, na hindi, dadalhin natin sa Panginoon. Na hindi, baka kaya pa nang makita para sa Panginoon. Hindi, madadala tayo. Madadala kayo ng sanlibutan. Hindi yun yung iniisip nyo. Laging kabaliktaran yun. Mas malakas ang higit ng sanlibutan. Ngayon, kung hindi na rin naman natin aayusin yun dito, hindi na natin sila hihigitin, parang sinabi na natin, sige, diyan ka na.
Dapat naghihigitan tayo. Alam na nga natin na malakas ang higit ng sanlibutan. Ang ginawa mo pa, itinulak mo pa. Bakit parang itinulak mo yung anak mo, yung mga kapatiran mo saan? Sa bangin. O sige, hayaan mo na. Mapahama ka diyan. Bakit ganun naman po yun eh. Hinahayaan natin na na sila ay mapahamak. So Abraham, yung conviction, nakita natin. Kasi in right courtship begins with biblical conviction. Ang hirap naman nun. Kung nanliligaw ka, wala kang conviction. Hindi mo pinatatayuan yung pangako ng Panginoon, yung salita ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon. Tapos ang lakas mo manligaw. Anong ituturo mo? Saan mo dadalhin ng iyong liligawan? Anong paninindigan mo lalo sa mga lalaki? Anong paninindigan mo? Oo, alam niyo po, bawat puntos na ginagawa ko, nananalangin, Panginoon, ginagawa ko. Umira, ano tong ipinasok mo sa akin? Ano tong pinadala mo sa akin? Kasi ang bigat eh. Sa akin nga mabigat na eh. Every point, dito pala ako sa una, pambira, sasabihin ko ba to? Kasi ako, alam ko, hindi rin, mahirap din sa akin eh. Ano po? At ako po yung natanda na rin. Ako naman may plano din naman. So, binatay. Sabi na ni binatay. Pero wala pa naman pong wala pang tinutok mo. So, hindi. So, sarap lang na dapat pala inuna ko yung conviction ng Panginoon. Inuuna ko pala na hanapin yung purpose ng Panginoon, yung will ng Panginoon. Yung pala dapat ang inuuna. Yung conviction, hanapin mo patuloy sa salita ng Panginoon, yung gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon. Ano po? Magkaroon tayo ng prinsipyo, ng conviction, hindi galing sa sanlibutan, kundi sa salita ng Panginoon. So, sabi diyan, don't compromise your faith just because someone is attractive or compatible. Ano po? Wag po natin na i-compromise yung pananampalataya na meron tayo. Ito nga ang problema, sinasabi mo may pananampalataya ka, sinasabi mo may Diyos ka. Pero bakit mas inaano natin yung mga ganyang, inuuna natin yung, pogi eh. Pwede na yan. Ay mayaman eh, compatible kami. May spark. Silabang kita dyan eh. May spark, anong spark? Spark plug? Unahin sa ganun. Unahin mo ang Diyos. Unahin mo yung conviction ng Panginoon. Unahin mo yung covenant ng Panginoon. Kasi ang culture ine-emphasize, ito, attraction, compatibility, and conveniences. Yung comfort life. Ito pa ang malupit. Yan ang nililigaw sa'yo, worker yan? Oo. Bakit ang baba ng tingin natin sa mga manggagawa ng Panginoon? Huwag kayo mag-alala, may narinig po akong ganyan. Hindi lahat. Katulad po ninyo. Ano ang tingin? Akala nila kapag magpapastor ka, wala ka nang mangyayari sa buhay mo. Bakit? Kasi alam nila yung hirap. Kaso yun na ba yun? Dahil nahihirapan, ayaw mo nang ibigay yung anak mo? Hindi naman. Naman ganun. Bigay nyo sa amin, joke lang. Joke lang. Joke lang po. Pero hindi, kidding aside, alam nyo naman po yung aking inaano. So, wala. So hindi, nakikita naman natin yung character ni Abraham dito. Ano po? Hindi mababa ang gawain ng Panginoon. Huwag natin habulin yung riches dito, ang habulin natin yung glory ng Panginoon. Ano po? Habulin natin yung purpose at will ng Panginoon. Kasi Christ-centered relationship starts with Christ-centered standard. Ulitin ko natin. Christ-centered relationship start with Christ-centered standard. So yung relationship dapat nagsisimula sa standard ng ating Panginoon. So nakita natin,
una pa lamang, makikita natin na dapat may standard tayo at ang standard natin ay ang Panginoon. Dapat may conviction tayo, may prinsipyo tayo na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Huwag natin i-compromise ang faith natin, ang ating pananampalataya, ang ating mga ministry para lamang dahil pogi siya or dahil gusto ko ng magandang buhay. No. Huwag natin i-compromise yung komportableng buhay dito sa lupa. Alam naman po natin, itong problema sa mga Kristiyano eh. Alam niyo kung bakit parang hindi sila nahihirapan? Di ba, ang sabi, pag ikaw ay Kristiyano, wala namang ipinangako sa yung magandang buhay dito sa lupa. Wala namang sinabi na ikaw ay magiging maayos sa iyong buhay. Hindi, ang sabi pa nga ng Panginoon, you will be persecuted. Bakit kayo takot na takot ma-persecute? Bakit kayo takot na mapag-iwanan ng mundong ito? Hindi naman kayo taga dito. Huwag nating habulin yung standard ng mundo. Habulin natin yung standard ng Diyos. Kasi doon naman tayo titira. Yun yung ating pag-isipan. Ito yung problema sa atin. Hinahabol natin yung standard ng mundo. Huwag po nating habulin ang standard ng mundo. Okay po? Cultural over God's standard. Okay po? World standard over God-centered, Christ-centered standard. Number 2, the servant. Ano makikita natin sa the servant? Sa servant? A character with a communion with God. A character of communion with God. Bakit? Nakita natin kung paanong, ari naman po ay topic na po ni Pastor. Doon sa prayer. The prayers, Abraham, servant's prayer. So nakita natin na yung character na ito. Pero una, na makikita natin dito, nung unang dumating, sa Nahor, itong servant na ito, nadala-dala niya yung camel, dala-dala niya yung mga pamigay, yung mga magaganda, yung lahat ng gamit na dala niya. Sa verse 10, makikita natin, nung unang dumating siya dito, at verse 11, verse 12, pinaupo niya, pinaluhod niya yung mga kamelyo sa labas ng bayan, sa tabi ng balon ng tubig, ng dakong palubog na ang araw, na kapanahunan ng paglabas ng mga babae upang umigib ng tubig. Tingnan niyo po ang ginawa niya. Alam niya na yung time na yon ay yung mga babae na nalabas para mag-igib ng tubig, yung oras na yon. Instead na inintay niya yon at hinanap niya at nag-evaluate siya ng mga babae, ang una niyang ginawa ay nanalangin. Hindi niya hinanap agad yung babae. Pagdating niya sa Nahor, nakita natin, ang una niyang ginawa, siya ay nanalangin. Kasi ganito po, instead of relying sa wisdom natin, sa sa ating sariling pangunawa, i-entrust natin sa Panginoon. Kung paanong makikita natin yung babae, hindi, kasi ganito po yan Instead of chasing every attraction, yung mga magagandang mga bagay, yung mga relationship opportunity na nakikita natin, instead, seek God wisdom through prayer and scripture. Bakit? Kasi courtship should be covered with prayer. Courtship should be covered with prayer. Yun lang po yun. Ang panliligaw ay dapat babad sa panalangin. Huwag niyong hinto ang pananalangin niyo. Malay niyo naman. Sabi, courtship should be covered with prayer. At kayo na mga babae, ganun din. Manalangin, manalangin, manalangin. Hindi tayo. Tingnan mo to, hindi siya naghanap agad. Ang ginawa niya, siya ay nanalangin ng nanalangin ng nanalangin. Siya ay unang nanalangin sa Panginoon. Bakit? Kasi mas nag-depend siya sa Panginoon kesa sa kanyang sarili. Yun dapat tayo. Dumedepende tayo sa Panginoon.
kasama rin po yan sa conviction. Sa prinsipyo na dapat meron tayo. Ano po? Na dapat talaga po na paano ba magiging Christ-centered ang lahat? E di unahin natin lagi ang Panginoon. Hindi naman po yun eh. Diga, isama natin lagi ang Panginoon. Huwag yung, tsaka ka mananalangin nung ikaw ay nakahanap na. Intindi mo nga pala nun. Tingnan niyo po, hindi naman niya nakita si Rebecca eh. Anong nang ginawa niya? Nanalangin muna siya bago niya nakita si Rebecca. Ibig sabihin, before you found someone, dapat nananalangin ka na. Nung nalaman mo, nung naisip mo, na ikaw ay nandun ka na sa time na nagpaplano ka na, sa tingin mo na ikaw ay nasa edad na, ikaw ay nananalangin. Po? I will not answer that question. Joke. Siyempre naman po, nananalangin tayo, pero wala pa naman po tayong specific. Opo. Ha? Wala pa po. Joke. Wala pa tayong pinagpapaalam kay pastor eh, kung bawal mo na mag-specific. So yun po yun, ano po, dapat po talaga, dinedepende po natin, ano po, yung ating po mga sarili, doon po sa ating Panginoon. Ano po. At makikita rin natin dito yung discernment po ng ating, nung servant na ito eh. Kasi bakit? Kasi dahil siya ay saturated siya ng pananalangin at ng salita ng Panginoon, kasi alam ko kaya siya pinagkatiwalaan ni Abraham eh. Ano po, doon kung naalala nyo, kasi itong servant nito, he is a matured servant. Kaya nga siya yung head eh. So, yung sabihin, bilang siya yung head ni Abraham, head and servant ni Abraham, ibig sabihin, ang taong ito talaga ay maka-Diyos din. Ano po, talagang malapit din siya sa Panginoon. Kaya alam niya, alam niya yung specific, na kanya nga hanapin. Wala namang sinabi na ganito ang hanapin mo di ba? Pero tinan mo yung panalangin ng servant na ito, napaka-specific. Wala namang sinabi yung si Abraham na ganito ang hanapin mo, ganyan ang hanapin. Hindi. Dahil saturated siya ng salita ng Panginoon at siya ay nananalangin, yung kanyang panalangin nakita yung kanyang pagka-matured. Nakita na talagang ang taong ito ay naging specific at nakita naman natin na nangyari din. Kasi alam niya na alam niya na kung sinong magpapainom sa akin, kasi alam niya na may lalabas na di ba? Sabi, yung hour na yon, alam niya na may mga babae na mag-iigib. So, ang ginawa niya, ang pinalangin niya, kung sinong magbibigay sa akin, yun ang kanyang tatanungin, ipupursue. At nangyari po yon sa mga later verses, nakita naman po natin yan, si 16, 17 to 20, pero ito po, tinan niyo po, he definitely observed Rebecca. In-observe niya tiningnan niya. Kasi ganito po pag sa courtship, you observe. Ino-observe mo yung pinapanalangin mo. Kasi hindi naman po madali yan. Dapat tinitingnan mo yung pinapanalanginan mo. Ganito ang ginawa niya tiningnan niya. Si Rebecca. Pinagmasdan niya si Rebecca bago siya nag-conclude na ito na nga ang pinili ng Diyos. Diga, ito na nga yung babae na hinahanap ko. In-observe siya, nag-observe siya. Makikita po natin yan na in-observe siya. Na in-observe niya, tiningnan niya. Kaya nung siya nakita niya na ito na nga yun, tsaka niya pinursu. Ganito. Don't rush into relationship. Observe before committing. Ulitin ko po. Don't rush into relationship. Observe before committing. Tingnan mo muna. Watch how the person treats God, the family, and other people. Tingnan mo muna kung ang taong yan ay tama ang trato sa Panginoon. Ano ba yan? Sa kanyang pamilya? Kasi mabubuo ka ng pamilya mo. Kasama yan. So, paano niya i-treat ang kanyang family? At sa kapwa. Observe before committing. At ito po reminder. Use the standard of God.
Hindi yung standard mo, hindi standard ng iba. While observing, use the standard of God. Observe using the standard of God. Marami naman tayo makikita ng mga standard ng kung anong standard. At makikita rin natin yan mamaya kay Rebecca. Yung character, ni Rebecca at ni Isaac. Kaya observe. Ganito yung ginawa nung servant. He is a character with communion with God. At dahil siya ay saturated, kakausap niya ang Panginoon, at siya ay salita ng Panginoon, anong nangyari? Alam niya kung ano ang kanyang gagawin. Kaya ang gagawin natin, tayo lagi manalangin at mag-devotion. Yung devotion natin sa Panginoon ay wag nating wawalain. Mahalaga po yan. Lalo't pagdating at ikaw ay nananalangin na sa panliligaw at or kayo man ay nililigawan. Mas lalo kang kumapit sa Panginoon sa ganyang yugto ng iyong buhay. Umapit ka lang sa Panginoon. Umapit ka sa Panginoon. Wala kang mga asahan. Kundi ang Panginoon. Umapit tayo sa Panginoon. Ulitin ko po, don't rush into relationship. Observe before committing. Mag-observe po tayo. I-observe natin yung tao na yan. Malapit ba yan sa Diyos? Anong trato niya sa kanyang pamilya? Anong trato niyan sa ibang tao? At gamitin natin ang standard ng Panginoon, wag ang standard ng iba at ng iyong sarili. Marami ka namang maririnig. Tunay, marami kang maririnig. Pero ang gamitin mo ay ang standard na paano mo lalaman yun? Edi sa pananalangin at sa salita ng ating Panginoon. So, dun lang yan. Una, Abraham, the character of conviction. Number 2, the servant, the character with communion with God. Ito naman po, number 3, si Rebecca. Ano makikita natin dito? A character of Christ-like virtue and faith. Tingnan niyo po. Ito yung na-observe This woman displayed a godly character. Kahit nasa konti lang naman po ito pero ipinakita talaga na ang taong ito, itong si Rebecca na ito, ay may godly character. Bagaman yung unang appearance niya, yung unang pagkakaano sa kanya, ay sa verse 16, na pinakita kung gaanong kaganda itong si Rebecca. Sabi diyan, at ang babae ay may magandang anyo, dalaga na hindi pa nasisipingan ng lalaki. So, una diyan, ipinakilala si Rebecca na isang maganda na dalaga na with purity. Na bumababa, na lumusong sa bukal at pinuno ang kanyang banga at umahon. So, makikita po natin diyan, her beauty is mentioned, but her action reveal why she was chosen. Makikita natin dyan, inintroduce siya sa kanyang appearance, pero as the story unfolds, it describes more about her action than her beauty. Kasi pagdating sa 17, 18, 19, 20, hindi na binanggit pa muli yung kanyang kagandahan. Anong binabanggit na? Yung kanyang mga ginagawa. Kasi tinan nyo po, ano makikita natin dyan? Sa verse 18, she willingly served a complete stranger. Tingnan nyo, hindi naman niya kilala yun Pero nung humingi yung servant na ito, anong ginawa niya? Uminom ka, Panginoon ko, at nagmamadaling ibinaba ang kambanga sa kanyang kamay at pinainom siya. Tingnan nyo po yan. Hindi naman niya kilala yun It is a complete stranger. Then next, sa verse 19, she was not asked to give water to the camels, but she voluntarily did. Hindi naman sinabi na painumin mo rin yung mga kamelyo. Hindi. Ang ginawa niya, at pagkatapos na kanyang mapainom, ay sinabi, iigib ko naman ang iyong mga kamelyo hanggang sa makainom na lahat. Tingnan niyo po Yung mga kamelyo, ilang kamelyo yung daladala ng servant?
Dun sa verse 10, 10. Tingnan niyo po, her kindness natural flowed from heart. Bakit? Tingnan niyo po. She did not, hindi naman, tama po ha, hindi naman alam niya na siya'y inoobserbahan na nung servant. Di ga? Kita niya ga? Alam niya ga? Hindi nga niya kilala, hindi nga niya alam na yun ang purpose ng servant na yun. Hindi niya alam na siya inoobserbahan. Pero anong ginagawa niya? Yung daily routine niya, yung daily character niya, ang nag-reveal ng totoong siya. Kaya hindi mo kinakailangang magpanggap. Mainig. Hindi mo kinakailangang magpanggap para ikaw ay magustuhan. Hindi naman alam ni Rebecca na siya ino-observe na. Natural niyang ginagawa yun. So, yung sabihin, hindi pakitang tao yung kanyang ginawa. It is natural. Ano po, dahil yun yung kanyang laging ginagawa, yun yung character niya. Kaya tayo po, hindi natin kinakailangan magpanggap sa harapan ng nananalangin sa atin or sa ating pinapanalangin. Hindi. Ipakita mo yung totoong ikaw. Yung totoong binago ng Diyos. Yung totoong binabago at nagmamature sa Panginoon. Itong problema sa atin eh. Ano? Magaling tayo magpanggap. Magaling nating ipakita yung mga good side natin. Pero tingnan nyo to. Hindi niya alam na siya inoobserbahan. Pero natural yung kanyang ginagawa. Maging natural lang tayo. Ano po? Kaya tingnan niyo po. Si Joe, dinemonstrate niya yung humility, yung hospitality, yung hard work, compassion, generosity, at initiative. Nag-initiate siya eh. Yung generosity niya sa complete stranger, yung compassion niya sa taong nauuhaw at sa mga hayop na nauuhaw. Yung hard work, tingnan niyo po kung bakit hard work. Alam niyo po, sa pag-aaral, na-realize ko kasi, lahat ng kamelyo ay pinainom niya. Ay 10 yun. At nung sinearch niyo po, itry niyong i-search, tingnan niyo kung gaano kadami ang iniinom na tubig ng kamelyo. Tingnan niyo po, ang sabi po sa research, a camel can drink in normal state. Yung normal state, yung hindi pagod, up to 20 to 30 gallons of water. Kapag ka exhausted, yung pagod na pagod yung kamelyo, umaabot ito to 26 to 53 gallons. Ay, madami are. Tingnan niyo po, 10 kamelyo yon. Ay lahat sila ay pagod. Ay galing bahay eh. Tingnan nyo kung ilan yon. 200 to 300 gallons. Imagine, wala namang sinabi na may tumulong sa kanya. Ang sabi, she did all. Tingnan nyo po ha. Ang sabi, sa verse 20, and she hasted and emptied her pitcher in trough and ran again unto the well to draw water and drew for all his camel. Tingnan nyo po yan, and drew for all his camel. Sinong gumawa? Si Rebecca lang. Tingnan nyo po, yung daladalang vessel sa ancient po, sa pag-aaral, sa ancient na time nila, yung typical po na vessel na gamit can only hold 3 to 5 gallons. Isa lang yun. Kapag dalawa, kaya tingnan nyo po, kung i-estimate natin, nagpauli-uli si Rebecca up 40 times to 100 times, mapainom lang lahat ng kamelyo. Balon pa yun. Hindi naman yung degree po. Pipihitin na lang. Aangat pa yun. Tingnan nyo, natural niyang ginawa yun. On a complete stranger. I-search nyo, tunay yun. Ganon kadami uminom ng kamelyo. At lahat ang sabi, napainom ni Rebecca lahat. Imagine, pambihira. Kung hindi godly character yun, hindi ko na alam kung ano yun. Ano daw? Ano daw? Hindi ko rinig. So, si Rebecca talaga, example talaga siya. He is a model talaga of hard work. He is a model of how natural she is. Without knowing she is being observed. Kaya nung nakita talaga ito ng servant,
ito ang pinili ng Panginoon. Yung standard ng Diyos. May specific siyang prayer eh. Sabi, ito ang pinili ng Panginoon. Di ka mo? Mag-igib na kayo! Ipakita nyo lang kasi kung sino kayo. Kasi ang bawat tao naman, bagaman may iba-ibang standard yan, bagaman may iba-iba tayong standard, mga lalaki, makikita natin, dapat yung standard natin ay talagang nasa standard ng Panginoon. Bagaman iba-iba yung silip natin, kaya kayo maging natural lang tayo. Alam mo natin na may mga conviction din ng mga babae, kaya maging natural lang din tayo. So, ganun lang. At kayo naman, ng mga matatanda, tulungan nyo po, na maging maayos. Naging supernatural. Maging natural lang. Wag natin dalhin, yung mga kabataan, yung mga YS natin, sa mali. I-push natin sila dito. Bika tayo lalayo pa, ang dami natin din eh. Tama, di ka? Tama ba? Oh. Push nyo! Wag nyong ilayo. Wag nyong pambihira naman. Saan nyo pa dadalhin yan? Ay, mas kilala nyo dito. Ayaw nyo nun, kita nyo na yung masama, kita nyo yung mabuti. Ibig natural na yan. Pambihira, lalayo ka pa. Hindi nga, seryoso po. Sabi, paano mo ma-observe yung mga taga-ibang nag-sabotage yun. Okay na. Sabotage. Wala tuloy. Joke lang. So, tingnan niyo po, if beauty can attract, then character just hit different. Iba talaga pagka-character na nakita natin. Iba yan tumaman. Hello, yan. Talagang tayo sinasabotahe. Sasabi ko eh. So, God values inner beauty more than outward appearances. Bonus na yung maganda. Di ka, Pastor? Bonus na po yun, Bonus na po yun. Bonus na yun. Na may itsura yan. Pero mas maganda yung character niyan. Kaya, wag na kayo lumayo. Kaya sabi ko, dito lang. Joke lang. So, salamat po sa Panginoon. At hindi lamang po nakita natin kay Rebecca ay yung Christ-like virtue niya, yung humbleness niya, yung humility niya, yung hospitality niya. Nakatulad talaga na makikita natin, he's a virtuous woman. Na makikita natin, she really is a virtuous woman. And then yung faith niya. Tingnan niyo po yung faith niya, yung pananampalataya niya. Yung faith niya na iiwan yung kanyang family, mahirap na yun. And yet, because Rebecca is trusting God, she have faith on God. She is willingly to go. Hindi naman niya kilala si Isaac. Ay, nakita naman niya yung servant. Pero ito yung pananampalataya niya. Dahil siya'y nagtitiwala sa Panginoon. Kaya minsan huwag tayo matakot. Paano nga kung ganun? Pero dahil siya'y nagtiwala sa Panginoon, bakit? Alam naman niya, kasi siya'y nananalangin din, panigurado. Dahil siya rin ay saturated din ng Word of God, panigurado. Kaya yung pananampalataya niya, alam din ng pamilya ni Rebecca, this is God's hand. Alam niya alam din ng pamilya ni Rebecca, pansinin niyo po ito, na nalaman nila na wala silang kakayanan, na para pigilan. Okay po, bagaman ang pamilya po ni Rebecca ay pa ng 10 days, para makasama pa ng matagal. Pero nung pinatawag, ang sabi po sa verse 58, nung pinatawag si Rebecca, ang sabi ng pamilya sa kanya, will thou go with this man? And she said, I will go. Tingnan yung pananampalataya yan.
Pero dahil kasi alam niya na ang Panginoon, ang nagko-control, alam niya na ang Panginoon, ang kasama niya, alam niya na nasa guidance siya ng Panginoon. Ganun dapat tayo. Ano po? Alam niya. Kaya yung pananampalataya niya, nakita din dito. She is a character. Rebecca, a character of Christ-like virtue and faith. Hindi lang naman to sa mga babae, ganun din sa mga lalaki. Be natural. You have the Holy Spirit in you. Okay? Kung ikaw ay ligtas. You have the Holy Spirit in you. So, nasa iyo ang fruit of the Holy Spirit. So, ipakita natin. Ano po? Ilabas natin. Makikita sa atin yung ating mga mali, pero dahil nga alam natin, ano po, na ito ay nasa kalooban ng Panginoon, makikita natin na ito, paano po natin malalaman yun? Eh di dahil nga sa pananalangin. Makikita mo na lang ang sarili mo, nandun ka. Ito nga eh, dahil sa pananampalataya niya eh. Sige, sasama ako. Ano po? So, ito yung ating takeaway sa buhay ni Rebecca. Be the right person. Ano po? Before you seek the right person. Ayusin muna yung sarili mo. Ano po? Ayusin muna natin yung ating mga sarili. Kasi ang dali namang ibigay ng Panginoon yan. Ang Panginoon magbibigay niyan. Ano po? Ang ayusin natin ay yung ating sarili. At alam niyo po, sa lating last point, ito yung dahilan kung bakit ako'y nag-ano sa character. Sabi ko, nasa si Isaac? Siya yung mapapangasawa. Ano ba ginawa nito? Kasi ako'y nagtataka. Tignan niyo po, si Abraham ang nag-initiate na maghanap ng asawa para kay Isaac. Hindi naman nag-push si Isaac na, hanap mo ako ng ano or ako nga hanap. Hindi. Tapos, ang inutusan na naghanap ay ang servant. And then, hindi naman nakita ni Rebecca si Isaac and yet she is willing to go. Dinala na lamang si Rebecca doon sa lupain ni na Abraham, kung nasaan si na Abraham, doon niya palang nakita si Isaac. Ano ang ginawa ni Isaac? Tingnan niyo po, ito yung nakakatawa. Hindi walang ginawa si Isaac. Kaya talaga nag-focus ako sa mga character. Sabi ko, mag-focus tayo sa mga character kasi gusto kong alamin yung ni Isaac. Ano ba yung ginawa ni Isaac? Ano po? Isaac, a character of trust and patience. Nakikita po natin sa 62, verse 62 to 67. He is a man that trusted God's timing and faithfully waited. He never chased his own wife. Men, he never chased his own wife. Alam niyo kung bakit ito po talaga yung pinaka-model sa proper worship, courtship? Kasi tinan niyo po, makikita rin natin yung ginawa ng kanyang anak, si Jacob. Tama po ba? Na siya ang gumawa ng paraan para makuha yung kanyang magpapangasawa. Anong nangyari? Niloko siya ni Laban. Ano nangyari? Hindi naging maganda. Kasi hindi naman nasa kalooban ng Panginoon na maging dalawa ang asawa mo. Wala sa kalooban ng Panginoon na maging dalawa ang asawa ni Jacob. Bakit? Kasi siya ang gumawa. Pero tinan mo to si Isaac. Naging maganda yung ano nila. Bakit? Kasi he patiently waited. He faithfully waited. At hindi dahil wala siyang ginawa habang siya'y naghihintay. No. Tingnan niyo po, ang sabi sa verse 63. Tingnan niyo anong ginagawa ni Isaac. And Isaac went out to meditate in the field. Hindi, wala siyang ginagawa. Anong ginagawa niya? He meditated in the field and the eventide. Tingnan niyo po. Ang gusto ng Panginoon sa atin, mag-meditate tayo sa Kanya. Mag-focus tayo sa Kanya. Ito pala yun.
wala pala dapat akong gawing effort para makuha yung nililigawan at gusto kong maligawan. Ang kinakailangan ko palang gawin ay sundin yung kalooban ng Diyos na mag-focus ako sa Kanya. At ang Panginoon mismo ang magdadala sa Kanya papunta sa akin. Yung pala yun. Tingnan nyo, ang ganda ng example nito. Wala kang effort na gagawin. Kaya kayong mga babae, huwag kayong mapadala sa mga nagbibigay ng mga rosas. Or ng mga chocolate. Or yung ang daming effort na binibigay. Pwede naman po yun. Katulad ng ginawa ni Jacob. Kaso nga lang, ito yung example eh. Ang gusto kasi, tanong niyo po, ang gusto kasi ng Panginoon sa mga lalaki, maghintay ka. Tingnan niyo po, laging kinikwento sa amin ni Madam, wala namang binigay nung nangliligaw. O nga, seryoso po. Pero tingnan niyo po, nung naging sila at nung napangasawa na, lahat ay binibigay. Sabi ko nga po, makikita kasi natin, kasi ganito problema eh, nasaturated na tayo ng standard ng mundo, na kailangan mag-effort tayo. Hindi, ang effort na ginagawa natin dapat, ay ginagawa natin yung kalooban ng Panginoon. Pala dapat yun. Dami-dami ng ginawa, dami-dami ng ginastos, di pala ganun. Bakit kasi ngayon? Joke lang. Hindi, seryoso. Seryoso. So, di na kita gagastos ha. Tsaka na. Hindi naman. Well, anyway, nakita lang natin talaga yung ginawa ni Isaac dito. Actually, yung meditate dyan in the field, hindi natin alam. Most likely, siya yung nakikipag-usap sa Panginoon. He is meditating on praying with God, with spending time with God, or meditating while working sa mga sheep na meron sila, or yung nagtatrabaho siya dun sa kanilang bukid. We do not know kung ano yung meditating. Pero yung, hindi ko na kung ano ba yung word na meditate. Pero, most likely, it is spending time with God. Yun eh. So kasi masyado tayo na-saturate na kailangan may gawin na ako para sa akin. Gawin mo yan kapag sure ka na. Ganun yun. Ang bira. Okay. So, Isaac never chases. He never chase. He never pursue a relationship or to manipulate the process of courtship. Hindi. Instead, he trusted God. At ito pa, yung kanyang ama. Pinagtiwalaan niya yung kanyang ama. Kaya tinan niyo po, pagtiwalaan natin yung sinasabi ng ating pastor. Pagtiwalaan natin yung sinasabi ng mga elders natin. Katulad ni Isaac, siya ay nagtiwala sa Panginoon at sa kanyang ama. Nagtiwala siya sa advice ng kanyang ama. Kaya, pag talaga tayo isama natin si pastor. Dapat alam ni pastor, dapat nag-a-advise si pastor, dapat kinakounsel tayo ni pastor. Huwag kang duwag. Trust our Father's leadership. Para may baon sa pastor, para naman mas maganda yung advice. Joke lang. So yun ay a matter of manners na lang. Yun ay matter of manners. Alam naman natin, papaalam tayo, pastor, ayusin natin ng mag-ayos. So, waiting on God is not passive. It is active faith. Ulitin ko, waiting on God is not being passive. It is an active faith. Kaya kung may pananampalataya tayo, manampalataya tayo. Isaac is the contrast of the modern culture of impatience. Talaga, totoo naman nga eh. Marami na tayong nakita, pero ang isiktagan natin, katulad ni Abraham, yung principle, yung covenant ng Panginoon. Huwag yung modern standard, huwag yung culture na nakasanayan natin. Imagine yun tayo, napagtawanan natin yung ginawa ni Isaac na
nag-antay lang siya. Kasi wala siya parang ginawang effort. Hindi. Ang effort niya ay siya ay nag-meditate, nag-focus sa Panginoon. At ibinigay ng Panginoon sa kanya. So, God wants this for you is to meditate on Him, focus on your work, sa Panginoon, or kung nasaan ka man, focus. And He will be the one who will lead you to the person with the proper process of courtship. Siya talaga. Kaya nga, talaga, takang-taka ka talaga eh. Kaya ako napaano sa character eh. Kasi si Isaac talaga, hindi talaga ikaw mag-e-effort. Ang Panginoon ang mag-e-effort para sa iyo. Lagi namang ganun. Lagi namang ganun. Kahit naman sa mga babae, ang Panginoon ang magdadala sa iyo ng tamang tao. So meron naman tayong pag-aaralan pa natin yung right timing, pag-aaralan pa natin yung right person, yung right partner, pag-aaralan pa natin yung right preparation. So yan naman na yung mga kasama na po yan. Pero yung process, yung character dapat in right courtship ay dapat makikita sa apat na ito. You are a character of conviction, a character with communion with God, a character with Christ-like virtue and faith, and a character of trust and patience. Now, in conclusion. Sa conclusion po natin, in courtship, number 1, seek God's purpose before satisfaction. Hindi satisfaction ng panlupa ang ating kukunin dito. Satisfaction sa ating flesh, kung ano mang comfortable life ang gusto mo, no. Seek God's purpose before the satisfaction. In courtship, anong unahin? God for purpose or will. Kaya dapat may conviction tayo, alam natin yung salita ng Panginoon, alam natin yung prinsipyo ng ating Panginoon. Second, prayer before pursuit and preferences. Manalangin ka bago ka mag-pursue, bago ka maghanap ng mga preferences mo. Ipanalangin mo pati yung mga preference mo. Ito ba talaga, Panginoon, ang kailangan ko? Ito ba talaga, Panginoon, yung kinakailangan na makasama ko? Ganito ba dapat? Ano ba? Kasi yung servant, naging specific siya na alam niya makakatulong kay Isaac. At ipinakita din sa kanya ng Panginoon that Rebecca has the character na matulungan talaga sa Isaac na lumago sa Panginoon. Third, character over chemistry. So, hindi hahabulin yung chemistry. Ang hahabulin natin ay yung character. Ang hahanapin natin ay ang character. Hindi dahil, naging kami, para kaming click sa isa't isa. No. Ang hanapin natin ay yung character. Character over chemistry. And last, confirmation before commitment. You do not commit. Katulad nito, hindi naman nag-commit kinonfirm muna. Ang dami pa nangyari. Nagkaroon muna ng conviction, muna ng mga prinsipyo, and then nanalangin pa yung servant, and then ipinakita pa yung character, kinonfirm, ito na nga ba talaga, inobserve, ito na nga ba talaga, and then ipinagpaalam sa magulang, sige, ito na nga ba, pinayagan, and then before na ipinakita. At alam niyo po ba, minahal ni Isaac si Rebecca nung sila ay ikinasal. Hindi minahal agad na Isaac si Rebecca, kundi mas minahal ni Isaac. Nag-commit si Isaac nung siya ay ikinasal na kay Rebecca. So, confirmation before commitment. So, hanapin natin yan. In courtship, seek God purpose before satisfaction. In courtship, prayer before pursuit and preferences. In courtship, character over chemistry. And then in courtship, confirmation before commitment. Tayo po yung manalangin. Let's pray. Panginoon sa langit,